Hi guys, it's your girl, Sheila. Yeah. Welcome back guys. For today's video ay, ang gagawin natin, magbo-book review. Okay, sobrang tagal ko nang hindi nakakapag-vlog guys. At, alam ko namang na-miss nyo ako. Na-miss nyo ba ako? Kung hindi, edi hindi. Uy! So, ayun na nga. Meron tayong gagawin ngayon at ito ay isang book review. Last time ay pinakita ko sa inyo na isang libro na kaya lang bawal siyang iuwi pero na-curious talaga ako about dun sa librong yun. Kasi napakaganda. Ang kapal niya ha, in fairness. Tapos, as a bookworm, bookworm! Hindi pala ako bookworm guys. Parang na-curious lang talaga ako kasi ang ganda ng title niya. It's a Puwera. Uy, sino ka dyan? It's a Puwera. Tapos, kaya lang, bawal siyang iuwi sa bahay. So, ang pwede lang, option na gawin ay i-scan daw namin. So, in-scan ko yun. Grabe, 400 plus pages. Yun. And, nakakapagod siyang i-scan kasi, alam mo yun? Ganun ako. Dami picture kasi, kailangan mo pang ano mo yun, ibuklat-buklat, tapos ayusin mo yung pagkakalapat kasi kailangan maganda, hindi pwedeng bara-bara kasi kailangan malinaw mo siyang mababasa kasi gusto rin siyang i-share sa inyo. Ganyan ako kabuti. Diba? Sa sobrang kabutihan ko, nabubulol ako. Ganyan ako kabait sa inyo guys. Kasi gusto ko siyang i-share sa inyo. Napakaganda kasi ng librong to. Nung nabasa ko, like, ang gaan lang niyang basahin kasi, alam mo yun, parang makaka-relate ka. Lalo na sa mga nasa laylayan, ganun. So, para sa overview ng It's a Puwera guys, alamin muna natin kung sino ang author. Ang pangalan niya ay June Cruz Reyes. Tapos, wow! Bakit ako napawaw? Dahil si June Cruz Reyes ay isang versatile. Ano ba? Search ko nga anong pagbigkas niya. Ako mamang brush sa akin. Versatile. Si June Cruz Reyes ay isang versatile na manunulat sa Pilipinas. Tapos bukod sa pagiging novelista, tumutula rin siya at gumagawa ng pelikulang dokumentaryo. May ilang beses na rin siyang nagtanghal ng kanyang mga painting. Wow! Bukod sa pagiging novelist, tularista, pagiging, ano yun? Tula. Basta bukod sa pagiging novelist, tumutula rin, meron pang painting. Grabe, ito yung libro niya na It's a Puwera. Ito ang ikapitong libro na sinulat niya at karamihan sa kanyang mga akda ay premiado. Wow! Imagine! Itong It's a Puwera to guys ay nanalo ng nakalimutan ko kung anong tawag din. Basta nanalo to daw. Ito na. Nanalo ng unang gantimpala sa Centennial Literary Prize noong 1898 hanggang 1998. Grabe, napakahusay ni June Cruz Reyes pagdating sa mga paglikha ng mga akda na siya namang tunay na dumaragdag
Siya namang tunay na, ano ba? Nakagilagilas dahil isa siya sa mga premyadong manunulat sa panitikan sa Pilipinas. Ang panitikan sa Pilipinas, rather. Dagdag pa na itong librong ito na Etsa Puera ay ikapito niyang akda o ikapito niyang libro. At karamihan sa kanyang mga akda ay premyado. Panis! Wow! Wala pala kayo guys. Panis kayo kay Jun Cruz Reyes. Panis pala ako. Aso naman ngayon. Ilang manok na ba yung count natin dyan? Okay. Para ipagyabang ko pa sa inyo na itong Etsa Puera na ito ay nanalo ng unang gantimpala sa Centennial Literary Prize na itinaguyod ng Philippine Centennial Commission o PCC noong 1998. Oh, saan nyo? Grabe, first prize! Siyang nanalo dahil sa napakaganda ng akda na ito na ginawa ni Jun Cruz Reyes dahil ito ay isang timpalakpang panitikan para sa pagdiriwang ng 100th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Kaya naman talagang panalo to. Panalo siya. Kasi grabe, first prize dahil sobrang ganda ng kanyang story, ng plot ng story, napakaganda na lahat tayo kahit basahin mo pa lang yung unang kabanata niya, parang makukuha na agad yung attention mo dahil sa ayun nga, dahil about to sa mga nasa laylayan at yung Etsa Puera na title ay parang sinasabi talaga nito na yung mga Etsa Puera ay yung mga nasa laylayan, mga hindi pinapansin, isinasawalang bahala, isinasantabi, ganon. Since wala tayong hard copy ng libro Etsa Puera, scan copy lang meron tayo. So, babasahin ko na lang muna sa inyo yung overview ng libro kung saan nakasulat ito sa likurang bahagi nun. So, ito yung nakasulat doon. Kwento ito tungkol sa mga taong laging nasa laylayan lamang ng kapangyarihan. Mga menores sila noong panahon ng Kastila, mga ilustrado sila na alanganing Indio o Filipino o leader kaya ng kulto. Kwento ito ng mga taong may kapansanan sa katawan. Sila na hindi maganda ang buo sa pamantayan ng normal na lipunan. Silang lahat sa loob ng daang taon, silang mga Etsa Puera. Silang namumundok pa rin hanggang sa ngayon sa paghahanap ng laya. Silang nagsusulat para may makausap. Noon at ngayon, sila ang mga Etsa Puera, kabahagi ng lipunan pero laging tinatapakan. Napakabigat, no? Kung susuriin natin yung overview pa lang ng libro, akala natin tragic siya. Pero, hindi naman talaga siya totally tragic, guys. Parang itinatago lang nito yung pinaka-hidden message na meron sa libro. Kasi, dahil nga, nabanggit ko na rin sa inyo kanina na ang Etsa Puera ay pumapatungkol, nabanggit na rin naman dito na dahil pumapatungkol sa mga taong nasa laylayan. Ito yung mga taong sinasawalang bahala. Ito yung mga taong mahirap, ganon. Kasi, kahit nga, hanggang sa kasalukuyan, dahil sinasabi ito ni Jun Cruz Reyes na kahit dati pa o nung unang panahon pa, Etsa Puera na hanggang sa ngayon, Etsa Puera pa rin, diba? Parang, ang sakit lang isipin kasi hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nababago yung sistemang mayroon tayo sa Pilipinas. Kahit na naabot na natin yung kalayaan, mayroon tayo. Yan, meron na tayong ilang manok counts at meron tayong tahol counts, no? Nakakainis na mga manok ng kapitbahay. Gusto ko ng lechonin eh. Charot. So, ayun. Dahil tapos na nating malaman kung sino ang sumulat ng akdang ito at nakita na rin natin narinig niya rin ang overview ng Etsa Puera. Panahon na para malaman natin kung ano ang nakapaloob sa librong ito. Unang-una guys, meron itong 26 na kabanata. Meron itong 26 na kabanata at medyo mahaba siya guys. Nabanggit ko nga sa inyo, 400 plus pages siya. Pero nakaka-enjoy siyang basahin sa totoo lang kasi magagaan yung mga words niya.
Hindi siya yung super lalim na, ano, parang sa Noli or Elfili na masyadong malalim yung mga salitang ginagamit. Dito kasi, since nasa laylayan nga, yung mga salita rito ay mga sinasalita ng mga mahihirap ganun. Halimbawa, yung sa pagmumura, meron dito yun. Hindi siya nakatago. Kitang-kita dito yung pagmumura ng mga karakter sa kwento, pati yung mismong salita na ginagamit sa normal na pakikipagtalas-talasan sa mga kalye, ganun siya. Okay, para sa unang kabanata, ito yung may pamagat na anak ng usa. Umpisa na to, ito ay isang persona na ito yung nagsasalaysay ng kwento na nakikinig din sa kwento ng kanyang lola Sean tapos ng kanyang ama. Nagsimula ito sa parang epic siya, ganun. Parang epico type kasi si Karoyo, basta sa kwento yun si Karoyo ay isang lalaki na magaling mangaso, ganun. Pero ang downside niya ay hindi siya makahanap ng mapapangasawa. Tapos parang sinabi doon na maghanap na raw ng asawa, ganun sabi ng magulang niya kasi matatanda na raw sila. Kailangan bago sila pumanaw, alam nilang masaya yung magiging na. Kaya lang, ang problema, ang kaso, yung mga babaeng gusto ni Karoyo ay hindi rin siya gusto. Hindi naman siya gusto. Ganun. Kahit pogi siya, ganun. Kasi binanggit dito na matikas, ganun. Yung pogi. Yung physical appearance niya ay hindi nalalayo para sa mga babaeng magugustuhan talaga. Kaso lang, ewan, bakit ganun? Ayaw siyang, kapag nagko-confess daw siya, hindi, parang pinagtatawanan siya kasi, ewan ko sa mga babaeng yan, bakit siya pinagtatawanan? Tapos, one time daw, merong isang, ay alam mo yung, umalis si Karoyo para mangaso, syempre, dahil doon nga siya magaling. At may nakita siyang isang magandang babae. Okay. Pero, bago niya nakita yun, yung mga aso niya, dahil meron siyang asa na taga ng usa, ganun. Parang, siguro, ang role ng aso nun ay maghanap ng mga usa. Pero, imbis na usa yung tao yung ng mga aso na kinatakutan naman ni Oshang. Si Oshang yung babae doon sa kwento. Grabe yung plot twist. Nakakainis. Pinaramdam sa akin yung sweet, yung pagmamahal, ganun. Tapos, sasaktan lang ako. Gabi ka, Jun, kusira yan, sinaktan mo ako. Sinisip. Pero, ayun, grabe, ang sakit sa feeling nun. Kasi, kasi nun ay, si Oshang pala ay isang usa. Tapos, kaya pala hindi pinapakilala ni Oshang yung kanyang kamag-anak, kanyang magulang, kasi, yun ay mga usa. Siya ay isang, si Oshang ay isa rin palang usa na ginawang tao ng, nakalimutan ko kung anong pangalan ng Diyos. Ayun, may kondisyon si Ekon, yun yung Panginoon ng lahat ng mga ngaso, baboy damo at usa, sa kagubatan ni Kabunian. Si Ekon ay may isang kondisyon kay Oshang na kapag ipinakilala o kapag nakita ng mga tao tapos parang parang tinanggalan ng respeto, hindi ni respeto rather, ng mga tao, ayun na rin yung time para babalik siya sa pagiging usa, tapos hindi niya na makakasama yung mga anak niya, ganun. Masakit na sa part na yun kasi nagmura. Yung mga tao kasi doon sa bayan na yun ay walang respeto kasi feel nila yung mga tao sila lang laging tama, maganda sa paningin, ganun. Wala man lang karespeto sa mga hayop. Kaya yung sa bandang dulo nun, sinabihan niya rin yung anak niya na si Payok ba yun? Payok, kung hindi ako nagkakamali. Oo, tama, si Payok nga. Sinabihan ni Oshang si Payok na habang nangingilid na yung luha. Nangingilid yung luha. Wag na siyang, kaya pala meron din sa kwento binanggit na na wag nang, na nalulungkot siya kapag ang
ang inuuwi ng kanyang anak na panganay na lalaki ay, karne ng usa, ganon. Kasi, yung pala, si Oceang din ay isang usa. Grabe yung plot twist talaga nun. First, first kabanata pa lang nakaka-hook na siya ng, nahook ka talaga, mahook ka talaga. Gusto mong basahin lahat. Ayaw mo nang huminto. Kahit antok ka na, gusto mo siyang basahin. Kaya go, for the go. First episode, first kabanata pa lang. Gabi. Alam mo yun, yung mararamdaman mo talaga. Gabi, kinilig ako dun sa part na nagkakilala si Oceang tsaka si Karoyo. Yung natatawa din ako dun sa part na kahit first time pa lang nilang magkakilala, tapos gusto na agad mapangasawa ni Karoyo, ang putik na yan. Grabe naman yun, super fast naman, na super speed. Ganon kabilis. Okay, sa panahon nun. Kung tayo ngayon, puro text-text na, diba? Parang isang araw na pagte-text ng, mahal ka na agad ng, mahal ka na agad. Dito naman, nag-usap lang ng saglit, ganon. Parang isang buong kalahating araw, ganon. Nagkita sila isang araw yata din nangyari. Nakapag nag-usap, tapos nagkwentuhan ng kaunti. Yun, gusto na agad ni Karoyo iuwi sa bahay. Karayo pala yung pangalan. Karoyo ako ng Karayo pala. Gusto na agad iuwi ni Karayo sa sa bayan nila. Pero umuo din naman agad si Oceang na ikinagulat at alam mo yun, yung tumalog daw yung puso ni Karayo kasi nga 'di ba, ilang beses na siyang na-reject ng mga babae, like pinagtatawanan gano'n. Kaya hirap na hirap si Karayo na sabihin kay Oceang agad yun sa loobin niya. 'Di ba? Like, ang ganda ng story. Anak ng usa pa lang yun Nais talaga yung mga tao dyan. Nais talaga. Okay, isa pa sa mga maganda sa nobelang ito is yung pagka-historical fiction niya. Bakit? Di ba sa panahon ng panahon ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila, yun yung sa panahon ni Karayo. Tapos sumunod yung panahon ng mga Kastila, yun naman yung kabataan ni Rosa. Tapos yung sa pamamahala ng Amerikano, yun naman yung sa pagtanda ni Rosa, which is napakahusay lang ni John Cruz Reyes dito dahil naipasok niya yung mga yung parang kung babasahin nga natin yung buong nobela, parang yun na yung buong kasaysayan ng Pilipinas na ginawa ni John Cruz Reyes. Okay, idagdag mo pa yung napakagandang words na ginagamit talaga ni John Cruz Reyes dito, kasi para alam mo yun, yung details ng kwento doon para like ganun yung mararamdaman mo kasi i-imagine mo talaga sa utak mo kung ano yung nangyari, yung kagandahan ng lugar. Kaya naman si Oceang, kung gaano siya kaganda, lahat mai-imagine mo siya sa ulo mo, ganun, kasi sobrang detail ng pagkakagawa ni John Cruz Reyes dito. Isa pa sa mga naobserbahan ko sa nobelang ito ay yung pagkakaroon ng puot ng author sa mga mapuputi. Parang sa colonial mentality. Kasi, di ba kapag maputi ka, syempre parang ang taas ng tingin sa'yo, gano'n. Kapag, hindi ka naman kaputian, kayo manggi lang yung kulay mo, parang, alam mo, ini-echapera ka, since ayun na ngayon tumatak sa mga utak nating mga Pinoy, lalo na nagkalat dyan sa merkado yung iba't ibang pampuputing sabon, o kaya naman juice, kahit yung capsule, lahat na pwede pampuputi. Kabilaan na rin dyan yung mga pagpapagluta, drip, ganon. Kasi nga, dahil na-normalize na natin yun, na kapag maputi ka, mataas yung tingin sa'yo, or like, parang hindi ka itchapera, pero kapag Pinoy nga naman. Sapat na siguro yung pagbubuod ko ng unang kabanata pa lang, para, alam niyo yun, like, ma-hook agad kayo ng libro kasi napakaganda talaga, guys. As in, super duper. Like, gusto mo nang matulog pero, alam mo yun, ayaw mong tigilan kasi may isip mo, ano ba next na mangyayari? Gusto mo tapusin na agad yun. Ganon. Ganon siya kaganda, sa sobrang ganda niya, ayaw mo nang matulog. Oo, ganon. Maniwala ka. Promise, text man.
Ay, pex man pala yun. Bago mag-end ang vlog natin guys, gusto ko lang ulit kayo nahikayatin pa na magbasa ng iba't ibang mga akda, halimbawa na lamang nitong Itchapwera. At syempre marami pang iba dyan na tumatalakay sa kalagayan ng ating lipunan. Dagdag pa dahil itong mga librong ito ay isa sa mga tulay natin para mabuksan ang ating kamalayan at hindi tayo magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating lipunan. Yun lamang at maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. Sa susunod na vlog, guys. See you around. Bye! It's your girl, Sheila. Yeah.